What's up mga kabari at mga kasilip? Welcome back to Master Silip TV. Yes, I'm back and this is your Master Silip para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na pakarera sa Malvar, Batangas. And it's a Sunday racing in Manila Metro Turf, November 12, 2023. And we have 7 races na largaan. So try nating silipin at tignan kung sino yung may malalaki at posibilidad na panalo. No? So kung bago lang po pala kayo rito sa channel ko, kindly click subscribe, like and share at napalaking tulong na po sa akin yan mga kabari at mga kasilip. No? And you may also leave your comment down below kung gusto nyo pong magpa-shoutout or any topic that you would like to talk about. And speaking of shoutout, no, medyo marami akong utang pero kasi isang mabilis na race analysis lang to, no? Kasi masyadong busy talaga. Kung mapapansin nyo, hindi ako nakapag-race analysis nung last 2 days of racing kasi sobrang dami kong ginagawa. So, ngayon, bibilisan lang uli natin kasi medyo maaga yung karera. Late na ako nag-race analysis and gusto lang naman natin makatulong. Okay? So again, hindi na natin to patatagalin pa. Let's go ahead and simulan na natin. Race number 1 na po tayo. Start ng ating winner take all event. Covers races 1 to 7. So, konti lang yung lineup natin ngayon. 7 races lang. Dito sa race number 1, actually, 4 yung runners and this is a maiden race. Actually, 4 yung betting in numbers rather. Pero 5 yung runners. Para sa akin, halos anybody's race to, no? Wala naman tayong idea kung ano yung talagang pwedeng i-perform ng mga runners na to, no? Pero for the sake of choices, sa akin ako magdadalawa ako rito para medyo, sa tingin ko medyo matibay-tibay. Ang first choice ko rito is yung numero 1 na si She's Royal. Tingin ko baka ito yung magdala ng bandera. Gusto ko yung post position numero 1 pwedeng siya na mauna, then alam niyo naman pag maiden anything can happen, di ba? And second choice ko yung tingin ko na mayayamado na rin yung numero 4 na si Malibo Princess. So isa rin na tinignan ko is maganda rin yung post position nasa labas. So pretty much hindi naman siya masyadong matatabunan, no? Ang katabi niya lang dito is yung 3A na Star of the Future. So again, actually nasa sa inyo to mga kabarya, mga silip. Kung sino yung kursonada nyo rito. Pero for the sake of choices, no, ako first choice ko rito numero 1 na si She's Royal. Second choice ko rito yung numero 4 na si Malibo Princess. Yun lang, ay nabahalang magdagdag kung may kursonada pa kayo kasi eto anybody's race yan dahil maiden yan. Okay? So lipat na tayo sa race number 2. Race number 2 na po tayo mga kabari at mga kasilip, no? Start ng ating Peak 6 event, covers races 2 to 7. And we have 6 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Ako magiging first choice ko rito, sa tingin ko yung numero 6 na si Bocaue River Town. Although na may ibang runners na matulin kagaya ni Doña Chichay at saka si Iikot lang, pero I doubt kasi na na masasabayan nila yung pacing ng area ni Bocaue River Town. Tingin ko pwedeng mauna to at hindi hindi mabuliglig kasi kung mapapansin nyo si Iikot lang nung huling tinakbo niya is hindi naman siya sinabay sa unahan. Same goes as Doña Chichay, di ba? So pwedeng makabuo ng area to si Bocaue River Town kaya pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito yung nabitin lang nung nakaraan yung numero 2 na si Dugong Bugaw. Ito medyo atrasado lang to nung huling tumakbo siya. Segundo dumating kay Rockaway. And tercerong dumating doon si Seychelles. Pero tingin ko kung naipeso ng maaga si Dugong Bugaw nun, baka sakaling siya yung nanalo, no? So basa ko dito sa karera na to, kung sakaling magkakaroon ng lutsahan between Doña Chicha, Iikot lang at Bocaue River Town, tingin ko si Dugong Bugaw na yung pwedeng kumuha ng panalo. Kagaya nga na po nung nabanggit ko, nabitin lang to nung nakaraan, no? Pero again, dito sa race number 2, pwede kayong magdagdag kasi halos anybody's race din tong karera na to, no? May mga ibang panalo pa dyan, yung numero 4 na Seychelles at saka yung numero 5 na si Speed Revolution. Pero para po sa akin, again, ang first choice ko rito is yung numero 6 na si Bocaue River Town. Second choice ko po is yung numero 2 na si Dugong Bugaw. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo mga kabari at mga kasilip, no? Start ng ating P5 event, covers races 3 to 7. Dito po sa race number 3, merong 6 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. And ito po yung pinakamababang grupo kasi this is a class 5 division. So sa akin, tingin ko pwedeng makaulit ng panalo yung numero 5 na si Cristiano. Yung huling panalo nito actually ang galing kung napansin nyo, Bugaw siya umalis, then nakarimate, saktong-sakto. And kung isipin nyo, yung lineup na yun is actually mas mabigat compared sa lalabanan niya ngayon. So basa ko rito,
Re-remate lang naman din to. And since ko konti lang naman sila, pretty much hindi naman to matatraffic. No? So para sa akin, first choice ko yan. Second choice ko rito, sa tingin ko, yung baka magdala ng bandera, yung numero 4 na si Lucky Lucy. Kung sakasakali kasing walang makabuliglig at hindi makarimate si Cristiano, sa tingin ko si Lucky Lucy na yung pwedeng tumapos ng karera, no? Although na 1,400 meters yan, pero kung makaka-solo area yan, pwede na makabo at makakuha ng panalo. Pero dito sa race number 3, mga kabarya, mga kasilip, magdagdag na lang po kayo kung may extra pa po kayo kapital at kung may napupusuan pa kayo. Pero para po sa akin, first choice ko po rito is yung numero 5 na si Cristiano. Second choice ko po rito is yung numero 4 na si Lucky Lucy. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo, mga kabari at mga kasilip, no? Start ng ating Pick 4 event, covers races 4 to 7. Dito po sa race number 4 ay may 6 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Para po sa akin, mukhang 2-horse race tong laban na to, no? Between number 3 and number 4. Pero ang magiging first choice ko po rito is yung numero 4 na si Lico's favorite, no? Ang basa ko sa rito, babandera, yung numero 3 na si Aliana. And then most likely, si Nico's favorite na rin po kagad yung hahabol. Siya na rin yung tututok dyan, no? So, tingin ko, pagdating ng rektahan, baka kinakapitan na rin niya yan, no? Kaya, kung patagalan lang naman, sa tingin ko, pwedeng mas may idating si Nico's favorite over Aliana. Kaya siya yung pinipili ko as my first choice. Second choice ko is, yun na rin, actually, yung numero 3 na si Aliana. Kagaya nga po na nabanggit ko, mukhang 2-horse race to para sa akin. Kasi si Aliana, siya lang naman na magdadala ng bandera dito eh. So, walang makakalucha sa kanya. Ngayon, ang mangyayari dyan, ang ikapapanalo niya kasi is depende siya gagawin ni Nico's favorite. Kung kakapitan agad siya ni Nico's favorite, then most likely mahihirapan siya. Kung mapapabayaan siya ni Nico's favorite ng 2 o 3 kwartos, pretty much, pwede niya na makuha yung panalo. Malaki na panalo niya dyan, no? So, pinipili ko siya as my second choice. Again, dito sa race number 4, ang first choice ko is yung numero 4 na si Nico's favorite. Second choice ko is yung numero 3 na si Aliana. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo, mga kabari at mga kasilip, no? Last daily double plus 1 event. Dito sa race number 5, may 6 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Ako, first choice ko rito yung numero 6 na si Gis Broley. Sa tingin ko, ang senaryo na nakikita ko rito is yung numero 3 at saka yung numero 5, baka magkaroon ng lutyan sa unahan. So pretty much, ang makikinabang ng karera si Gis Broley. Probably baka nasa tercera o kwarta peso to, no? And sa tingin ko naman, masyado na siyang nagbabad sa grupo na to. Mag-aana sa kanya yung laban, no? Tingin ko, bago pumasok ng rektahan, kumukuha na ng unahan to. Kaya para sa akin, siya ang first choice ko. Ngayon, kung sakasakali na kukulangin si Gis Broley, ang second choice ko rito na pwedeng nakikita akong tumalo sa kanya is yung numero 2 na si Jack of Clubs. Ito kasi may takbo to na halos nakatutok din kagad. Ang senaryo na nakikita ko kasi is pwedeng magkasabay na sila ni Gis Broley, no? Since nasa balya si Jack of Clubs, pagdating na rektahan, tipid sa kwartos to. So sa loob lang naman din to dadaan. So maaaring magkasabay sila ni Gis Broley. Magkakatalo na lang talaga to, diskarte ng hinete, no? So kung kukulangin si Gis Broley, sa tingin ko si Jack of Clubs na yung pwedeng tumalo. Pero dito sa race number 5, mga kabarya, mga silip, magdagdag na lang po kayo kung meron pa kayong ibang orsonada dyan at kung may extra kayo kapital, no? Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 6 na si Gis Broley. At ang second choice ko po is yung numero 2 na si Jack of Clubs. Yun lamang po. Race number 6 na po tayo, mga kabari at mga kasilip, no? Last daily double event for Sunday racing. Dito po sa race number 6 ay may 8 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Para sa akin, solo to, numero 7, Basket of Gold. Lately, medyo talagang nagpapanalo yung kwadra na ito, no, nila Sir Patrick Uy. Basic, kumbaga, sisimplihan ko na lang, no? Ang bigat ng tinalo nito nung huling nanalo siya. Siya humabol, siya na rin yung dumating sa meta, no? Ang tinalo nito ay si Sister Moon. So, bandera si Sister Moon, hinabol niya, and tinalo pa rin niya sa datingan, no? So, kung titingnan mo yung lineup, masyadong magaan compared sa last run niya. So, para sa akin, tingin ko, kahit 57 peso niyan, tingin ko naman kayang-kaya niya yung karera. So, para sa akin, solo, numero 7, Basket of Gold. Ngayon, sa magtatanong kung sino pwedeng pang-upset o kaya pang forecast, okay? Sa tingin ko, yung numero 8 na rin, na si El Mundo.
So, since mahaba naman yung distansya, 1,400 meters, tingin ko doon na lang yung pwedeng pumabor sa kanya. Pero para po sa akin, again solo po ako numero 7, basket of gold. Pang-upset or pang-forecast ko po is yung numero 8 na si El Mundo. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo mga kabaret, mga kasilip, no? Final race for Sunday racing. Dito po sa race number 7, ang first race ko po rito is actually yung numero 3 na sa 7 of Diamonds. Simple lang kasi yung huling tinakbo na ito, actually, parang nagmadaling kumuha, no? Ang agang kumuha ng unahan. Kaya pagdating ng home stretch, kinulang si kabayo. Sa tingin ko, kung nasakto-sakto ng bitaw yun, tingin ko di tatalunin. So, this time, actually from apprentice, King Flores na ngayon, JD Flores. Sa tingin ko naman, medyo malayo yun lamang, no? Kasi from apprentice to veteran jockey, no? So, basta marenda lang to ng maayos ni King Flores at hindi maiwan, tingin ko lamang to si 7 of Diamonds para sa akin. Kaya siya magiging first choice ko. Ngayon kung sakasakali na kulangin pa rin si 7 of Diamonds or hindi mapatakbo ni King ng maayos, sa tingin ko ang pwedeng tumalo is yung numero 6 na si Great Angie. Yan ang magiging second choice ko. Tingin ko sa alisan, baka most likely baka nasa tercera, kwarta pesto to, no? Or wala rin naman kasi ako nakikitang ganong katulin, baka siya rin yung magdala ng bandera, no? Honestly, wala akong ganong ka-idea kung ano ang running style ni Great Angie, no? Ang natatandaan ko lang is meron tong speed, tong kabayo na to, no? So baka sakaling pumabor sa kanya yung karera, kung hindi maganda yung tatakboy ni 7 of Diamonds. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice, mga kabarya, mga kasilip, is yung dehado ko numero 5, Tears of Joy. Itong kabayo na to may takbo to na maganda, may takbo naman na parang medyo kinukulang, no? So, tingin ko kung sakaling hindi ganun kaganda yung takbuhin nung 7 of Diamonds at saka ni Great Angie, sa tingin ko si Tears of Joy na yung pwedeng makakuha ng panalo rito. Masyado na rin siya nagbabad sa grupo na to, no? And maganda rin naman yung preba, may clockings na 1.27.8. So kung makakaraos, kung maganda yung itatakbo, sa tingin ko, isa siya sa nakikita ko may malaki panalo. Again, dito sa race number 7, actually paratingan to ng lahat ng exotic. So may extra kayo kapital, magdagdag na lang po kayo kung sino pa yung kursunada nyo, no? Pero para po sa akin, ang first choice ko is yung numero 3 na si 7 of Diamonds. Second choice ko po is yung numero 6 na si Great Angie. At ang third choice ko po is yung numero 5 na si Tears of Joy. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Sunday race analysis, mga kabari at mga kasilip. No? Sabi ko nga sa inyo, isang mabilis lang talaga. So yung mga utang ko na shoutouts, most likely baka sa mga susunod na race analysis na lang natin. No? So good luck sa inyo, mga kabari, mga kasilip. Ingat kayo sa pagpunta nyo sa mga paborito nyong OTB. And hopefully magpanalo kayo lahat. Again, itong aking race analysis is guide lang to. Binibase ko to according sa pagkakagawa ng lineup. And yung aking mga pili is actually binibase ko naman according sa scenario na nakikita ko. So nasa sa inyo pa rin po yan. Pwede nyo pong sundin, pwede nyo pong palitan, or pwede nyo pong dagdagan. Okay? So once again, this is your Master Silip na nagsasabing bawal ang hard loser, dapat happy lang. Ayan o, pakibasa. Peace out!